Well, for me, it is very nice. I am really indeed favor for it because the government is showing their concern towards the people in their no in the society. Because in the very first place, cybercrime is very rampant in our society with the cyberbullying, the cybersex, and everything. Of course, the government, in cooperation with the DSWD and other local government units, they are doing their best to help us and to show their concern towards the people, towards us as individuals of this nation, in order for us also to establish a good nation, and of course to establish also the good relationship between our co-Filipinos and of course with the government itself. Thank you. O yun ba kato ya? O yun ko niya na. Rason. Nga kato nga balaod niya, pagkago na siya nga balaod niya. O yun ko niya na. Kay dili na siya, usap ko na siya nga makapababa sa dignidad sa usa ka tawo niya. Ikaduha po, supak po na sa kabuton sa Dios. Ano, dili na mayo. Ay ako alog film para lang nga mahimong ma-upload kung dili sa ako dili po sa lang. Kay para sa ako lang, kay para sa ako bawal po na sa Ginoo niya. Sa mata sa Dios. Dako kay nagsan. Para sa amin, ang cybercrime law ay in favor kami sa pagpapatupad ng cybercrime law. Kasi, unang-una, sa Pilipinas, di ba, demokrasya, so freedom, so kinakailangan, hindi ito, ano ba yun? Hindi hadlang sa atin na i-express ang ating mga saloobin, lalo-lalo na kung meron tayong opinion sa ibang tao, di ba? Kasi paano naman sila, kung yung mga nakakasala, paano naman nila malalaman or ma-change na wala tayong ibang opinion para sa kanila, di ba? Sa YouTube, sa Facebook, di ba? Yung sa vlog, di ba? Meron tayong mga videos na meron mga videos na i-post. So, anong saysay ng cybercrime no para lang sa ganun? So, wala na mag-YouTube, wala na mag-Facebook. Facebook na ba yung kasagaran na itong ginabuhat? Ito nga mga estudyante na overall, di ba? Gano'n sa Pilipinas, isa ta sa pinakadako nga rating na magamit ang Facebook o nang hilig mga ma-upload sa ilang mga dagway, nga na. Para sa akin, yung cybercrime law, okay man siya. Para sa akin, okay talaga siya. Ngunit, nga tinatawag na social media kasi pang social, kailangan mong i-extend yung holistic development mo through other people. So, gagamitin natin yung social website. So, para i-upload natin yung picture, maraming magla-like, maraming magko-comment, so magkakaroon tayo ng maraming friends. Sang-ayon naman ako doon, pero ang labag ako sa sasabihin na bawal na mag-upload ng picture at talaga namang bawal magmura, pero yung pag-upload ng picture na maski yung pa-selfie or yung with friends mo, yung makasexy ka, okay lang din naman yun. Hindi naman yun nakakasama sa iba. Pwera kung meron kang nilalagay na caption na nakakasakit at pinatatamaan yung ibang tao. Maraming salamat. Has a lot of kanang good love. Actually, according to some of the mga observers lang po nga, or even from other countries nga, we don't have to to change the law. What we need is to implement. Okay, wala mang good na to na tarong mag-implement actually. So it's not just about the cybercrime law. So muna to akong comment. I don't think Philippines is ready to implement cybercrime law. Kaya technologically speaking, we are not yet ready. Cybercrime law, also known as Republic Act 10175, it aims to address legal issues concerning online interaction and the internet in the Philippines. Among the cybercrime offenses are cybersquatting, cybersex, child pornography, identity theft, legal access to data, and libel. It aims to penalize the illegal acts via internet. I personally believe that this law has lack of enforcement since there are cases that were not solved or answered. Some violators were not penalized. However, in the central area or in the national capital region, there are criminals who are penalized, especially those issues concerning cybersex and child pornography. So this
this law is, I believe that this law is in need of enforcement so that all the issues with regards to this will be answered.